Noong 2014 sa India, may isang doktora na labis ang saya. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay, ang kanyang kasal. Naroon ang buong pamilya, mga kaibigan at ang lalaking minamahal niya. Puno ng tawanan, sayawan at pagdiriwang ang buong venue. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang pangyayaring hindi inaasahan ang biglaang bumaliktad sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa isang iglap, ang masasayang sigaw ay napalitan ng iyak at sigawan. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay sumasayaw, ngayon ay nagmamadaling tumatakbo papunta sa ospital. Pagdating ng pulisya sa venue, tumambad sa kanila ang isang krimeng hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Isang trahedyang hindi lang nagpayanig sa pamilya, kundi maging sa buong publiko dahil ang pinagbintangang dahilan ng lahat ng ito ay ang sobrang pagmamahal ng isang sariling kamag-anak. Nagsimula ang kwentong ito sa Bhopal, ang kabisera ng Madhya Pradesh at isa sa pinakamaikling luntiang lungsod ng India. Sa isang lugar na tinatawag na Karond, naninirahan ng pamilya Namdev. Ang ama na si Ghanshyam, ina na si Lakshmi at ang kanilang nag-iisang anak, ang 26 years old na si Jayashree. Ang pamilya ay mahusay sa buhay at may magandang katayuan sa lipunan. Si Ghanshyam ay nagtatrabaho sa Madhya Pradesh Vidyut Mandal, pagawaran ng elektrisidad, at si Lakshmi ay isang may bahay. Si Jayashree ay mahilig mag-aral mula pagkabata at sinusuportahan niya ang kanyang mga magulang. Matagumpay si Jayashree sa pre-medical exam. Nagtapos ng MBBS sa Gandhi Medical College, Bhopal at nagpatuloy sa post-graduation sa Jabalpur. Naging pediatrician na espesyalista sa sakit ng bata at naglilingkod sa Hamidiyya Hospital ng Bhopal. Sa parehong ospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Jayashree, may isa pang doktor. Ito'y si Dr. Rohit Namdev. Nagtapos din siya ng post-graduation sa parehong kolehiyo ni Jayashree at naglingkod sa parehong ospital. Siya ay isang junior surgeon dahil iisang apelyido nila at wala nang iba pang may parehong surname sa ospital. Naging biro ng kanilang mga kaibigan na dapat na silang magpakasal. Pareho rin silang nasa edad na ng pag-aasawa. Nagsimula ang paghahanap ng mapapangasawa sa magkabilang pamilya. Nalaman ni Ghanshyam na may isang binata sa komunidad nila na nagtatrabaho sa ospital ng kanyang anak. Kumuha siya ng impormasyon at nagpadala ng alok ng kasal. Kilala na ng dalawang isa't isa bilang magkasama sa trabaho. Ngunit ito ay isang arranged marriage. Masaya sina Jayashree at Rohit sa desisyon na iyon. Noong January 2014, nagkita ang dalawang pamilya at naitakda ang lahat. Naganap ang kanilang engagement noong February 3 sa isang simpleng pagtitipon kasama mga malalapit na kamag-anak. At dumating na ang araw na inaabangan ng lahat. Ang petsa na magpapabago sa buong pamilya, ang petsa na babalikan at isusumpa ng marami. May 8, 2014, Huwebes. Ang araw na ito ay puno ng kislap at sigla sa Lalgati, isang lugar malapit sa hangganan ng Bhopal na tanyag sa mga marriage venues. Sa Sundarban Kohinoor Marriage Venue, isasagawa ang kasal ni Jayashree at Rohit. Nagsimulang dumating ang mga panauhin bandang 8 p.m. Walang itinipid si Ghanshyam. Libo-libong tao ang inimbitahan, mga kamag-anak, kaibigan, colleague, businessman at mga doktor sa lungsod. Una umakyat ang ikinakasal sa stage para sa Jaimala. Pagkatapos, nagpa-picture ang mga tao kasama sila. Bandang 11 p.m. nasa stage pa rin sina Jayashree at Rohit. Nauna si Jayashree na nagsuot ng kwintas sa kanyang mapapangasawa at sumunod naman si Rohit. Ang lahat ay masayang nagdiriwang, umaalingaw-ngaw ang musika at nagbabaga ang paputok. Sa sandaling iyon may isang lalaki na pumasok sa likod na pintuan ng venue. Ayon sa ulat, halos isang oras na siyang nandoon, ngunit hindi gaanong pinansin. Ang binatang ito na may nakabalot na puting gamtsya o tela sa ulo ay umakyat sa stage habang nagpapapicture ang iba at tumayo sa harap ni Jayashree at Rohit. Pagkatapos, hinugot niya ang isang gawang bahay na armas or DIY na armas mula sa kanyang baywang. Bandang 11:15 p.m. sa gitna ng ingay ng paputok at musika, may narinig na malakas na putok ang lahat. Ang biktima ay si Jayashree. Agad siyang nawala ng malay at bumagsak sa stage. Pagkatapos, tinutok ng lalaki ang armas sa direksyon ni Rohit. Sandaling tumahimik ang venue, walang nakaintindi kung ano ang nangyayari. Nagpakita si Rohit ng katapangan at talino. Itinulak niya ang kamay ng lalaki palayo sa kanya. Sinusubukang iligtas ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, muling pumutok ang armas. Sa pagkakataong ito, isa pang tao ang bumagsak sa lupa. Isang bisita, kaibigan ni Rohit na si Kashu Singh Sodia.
Agad na hinuli ng mga tao ang hindi kilalang lalaki. Inagaw nila ang armas nito at sinimulan siyang atakihin. Sinubukan ni Rohit na alalayan ng kanyang mapapangasawa, si Jayashree. Agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital sa Sudity Hospital habang si Kashru naman ay dinala sa Hamidia Hospital. Ang dating sigla at kagalakan ay napalitan ng iyak at sigawan. Patuloy na binubugbog ng mga tao ang lalaki hanggang sa mawalan siya ng malay. Iniwan siya roon at nagmamadaling pumunta ang lahat upang tignan sina Jayashree at Kashru. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Dumating ang pulisya mula sa Koifisa Police Station. Isang grupo ang nagpunta sa magkahiwalay na ospital at ang isa naman ay pumunta sa venue. Napansin ng mga pulis na ang hindi kilalang lalaki ay humihinga pa. Agad din siyang isinugod sa ospital. Sa una na isang pulisya na dalhin siya sa Hamidia Hospital. Ngunit dahil nagtatrabaho si Jayashree doon at makasaktan siya ng mga kasamahan at kaibigan nito, dinala siya sa ibang ospital. Samantala agad din naglara ng Sudity Hospital na wala na si Jayashree pagdating niya. Ang hindi kilalang lalaki ay walang malay at hindi makapagbigay ng impormasyon. Siya ay naka-admit sa ospital. Ngunit sino ang lalaking ito at ano ang koneksyon niya kay Dr. Jayashree para gawin ang ganitong kalupitan sa gitna ng kanyang kasal? Ang iba pa mga kamag-anak ay nasa matinding pagkabigla at hindi pa rin kaya makipag-usap. Dahil dito, hindi kaagad nalaman ng pulisya kung sino ang hindi kilalang lalaki. Nagsimula sila ng investigasyon sa ilalim ng IPC 302 o pagpaslang laban sa hindi kilalang suspect sa Koifisa Police Station. Nang dumating ang mga opisyal sa stage ng kasalan, naabutan nila ang mga sofa, regalo at palamuti na puno ng talsik ng kulay pulang likido. Dumaan ang mga matataas na opisyal at news media. Upang matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki, sinuri ng pulisya ang mga CCTV camera ng venue. Samantala sa Hamidia Hospital na admit ang kaibigan ni Rohit na si Kashru Singh Sodhia. Nagtamo siya ng malalim na sugat malapit sa kanyang kaliwang hita. Ngunit nasa stable siyang kondisyon, agad na kinuha ng pulisya ang kanyang pahayag. Sinabi ni Kashru na dumalo siya sa kasal ng kanyang kaibigan at nasa stage sila nang bigla ang may malakas na tunog. Nakita niya si Jayashree na nakahandusay sa lupa at si Rohit naman na may hawak na lalaki. Pagkatapos muling may pumutok at bumagsak siya. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki dahil sa dami ng mga tao. Nalaman ng pulisya na ang hindi kilalang lalaki ay dumating sakay ng isang motorsiklo na nakaparada pa rin sa parking lot. Sinimulan nilang hanapin ang detalye ng motorsiklo na tila rehistrado sa ibang distrito. Sa Sudity Hospital, wala sa sarili ang pamilya ni Jayashree, lalo na ang kanyang ina. Sa isang iglap, kumuho ang lahat. Ngunit may isa pang pangyayari ang nakababahala. Pagsapit ng 2 a.m., umalis na ang mga malalayong kamag-anak o kaibigan. Ang pinagtataka ay si Rohit, ang nobyo at ang kanyang pamilya ay umalis din. Kinaumagahan isinagawa ang post-mortem ni Jayashree sa Hamidia Hospital. Nagtamo siya ng pinsala sa leeg. Matapos ito ibinigay ang labi sa pamilya para sa huling seremonya. Sa kasagsagan ng libing, walang sinuman mula kay Rohit o sa kanyang pamilya ang dumalo. Noong May 10, 2 araw pagkatapos ng trahedya, nagpost si Rohit sa Facebook nagpapahayag ng kalungkutan. Anya, napakasakit kapag mahal mo ang isang tao at nakita mo siyang nakahandusay sa iyong bisig. Kung mahal niya talaga ito, bakit hindi siya dumalo sa libing? Bukod pa rito, siya ay isang saksi. Nakita niya ang lahat. Sinubukan ng pulisya na kunin ang kanyang pahayag upang makakuha ng matibay na ebidensya. Ngunit lubos niya itong tinanggihan. Anya, wala akong kinalaman sa kasong ito. Hindi ko kailangan dumaan sa korte at pulisya. Bigla siyang lumayo sa pamilya ni Jayashree at may isa pang kakaibang hakbang si Rohit. Sa kabila ng daan-daang komento ng simpatya sa kanyang post, ay inalis niya ang lahat ng post tungkol sa kanyang magiging asawa. Mga sweet message at picture nila, inalis din niya ang relationship status na engaged to Jayashree Namdev. Tila pilit niyang binubura ang lahat ng bakas ng relasyon nila. Naganap ito 1 araw o 2 lamang pagkatapos ng krimen. Bumalik tayo sa suspect na magising ang hindi kilalang lalaki. Matapos gamutin, tinanong siya ng pulisya. Nalaman ng mga pulis na ang lalaki ay si Anurag Namdev, 30 years old, mula sa Sagar District ng Madhya Pradesh. Kilala siya sa bahay bilang Gagan. Samantala, kinausap ng pulisya ang owner ng motorsiklong ginamit ni Anurag na nalaman nilang kaibigan niya. Sinabi ng owner na noong May 8, humiram si Anurag ng motorsiklo. Sinabing mayroon siyang gagawin at ibabalik din agad, ngunit hindi na ito bumalik. Sa pagitan ng May 8 at 9 habang nag-iimbestiga ang pulisya, may isa pang tanong ang lumilitaw. Ano ang koneksyon ni Anurag kay Dr. Jayashree?
Si Anurag ay nagmula sa Garakota, Sagar at nagbiyahe patungo sa marriage venue sa Lalgati, Bhopal gamit ang hiniram ng motorsiklo. Ang layo ng dalawang lugar ay halos 234 na kilometro, isang napakahabang biyahe upang tahakin sa loob lamang ng isang araw sa isang motorsiklo. Pagkagising ni Anurag, ang una niyang tinanong sa mga tao sa paligid niya ay, "Kamusta si Jaya? Ayos ba siya?" Unang sinakta ng babae at ngayon ay tinatanong kung ayos lang siya. Sinabi ng pulisya na wala na sa mundo si Jayashree. Pagkarinig dito, nagsimulang sumigaw at gumawa ng kakaibang pagkilos si Anurag. Ngunit walang makitang kalungkutan, panghihinayang o pagdadalamhati sa kanyang muka. Galit ang buwabalot sa kanya. Maging ang mga pulis ay nagulat sa kanyang pag-uugali. Habang kinukuhanan siya ng pahayag, bigla siyang tatawa ng malakas, iiyak o magagalit. Ang kanyang mga kilos ay naging lubhang kakatwa. Nakausap ng pulisya ang ama ni Jayashree, si Ghanshyam. Tinanong siya kung nakikilala niya ang lalaki. Ang sagot ng ama ay nakakagulat. "Oo, siya ang anak ng aking bunsong kapatid, si Anguribay. Si Anurag ay aking sariling pamangkin." Si Anguribay, ang kapatid ni Ghanshyam, ay kinasal kay Ramji mula Garhakota. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Anurag at Ambar. Sa kasamaang palad, pumanaw si Ramji dahil sa sakit na cancer. Hindi rin maganda ang kalusugan ng kanyang asawa. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan at pinansyal na problema sa kanilang pamilya. Sila ay may minanang negosyo ng damit, ngunit ang humanaw si Ramji, ang kanyang nakababatang kapatid, si Uma Shankar, tiyuhin ni Anurag, ang nagpatayo ng maliit na tindahan. Hindi ito sapat para sa kanilang gastusin. Si Ghanshyam ang gumastos para sa libing ng kanyang bayaw. Dahil sa pagmamalasakit, madalas siyang tumulong sa kanyang kapatid at sa pamilya nito. Nung nabubuhay pa si Ramji, nakipag-usap siya kay Ghanshyam tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sinabi ni Ghanshyam na ipadala si Anurag sa kanya upang mag-aral ng banking coaching. Bandang 2005 iyon, lumipat si Anurag sa bahay ng kanyang tiyuhin. Si Ghanshyam ang sumagot sa lahat ng kanyang gastos, mula sa pag-aaral, pagkain at maging sa gamutan. Minsan nagkasakit ng malubha si Anurag at si Ghanshyam ang nagpa-ospital sa kanya sa Hamidiya Hospital at nagbayad ng lahat. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, lubos na nagmalasakit ang lahat kay Anurag. Tinuring siyang parang sarili nilang anak na mag-asawang Ghanshyam. Higit sa lahat, si Jayashree, ang nakatatandang pinsan niya, ay tinuturing siyang higit pa sa kapatid. Nagbibigkis pa siya ng Rakhi tuwing Raksha Bandhan na isang mahalagang gawain sa kanila. Si Anurag ay magaling mag-aral. Nagtapos siya sa banking at pumasa sa exam. Noong October 2012, nagkaroon siya ng trabaho sa HDFC Bank bilang isang probationary officer or PO, isang entry-level officer grade position sa sektor ng banking. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at tulong na ibinigay ng pamilya Namdev kay Anurag, bakit kaya nagawang maglakbay ng ganoong kalayo at paslangin ng kanyang pinsan na tinuturing siyang kapatid? Nang tanungin si Anurag ng pulisya, nagbigay siya ng isa pang nakakagulat na pahayag. Kung hindi raw siya nahuli at nagkaroon siya ng 2 segundo pa, hindi na siya sana makikita pa ng mga otoridad dahil plano na niyang voluntaryong tapusin ang lahat. Sa loob ng halos 5 taon na nirahan si Anurag sa bahay ng kanyang tiyuhin, kasama ang kanyang tiyahin at ang pinsan niyang si Jayashree nga. Si Jayashree ay labis na nagmamalasakit sa kanya at nag-alaga sa kanya. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama at sa hirap ng kanilang buhay, nasira si Anurag. Ngunit si Jayashree ay umalalay at umiintindi sa kanya. Naging komportable siya sa pagbabahagi ng kanyang mga problema kay Jayashree. Dahil dito, unti-unting nahulog ang loob ni Anurag kay Jayashree. Ngunit ito ay one-sided love. Si Anurag ay 30 years old na, samantalang si Jayashree ay 26 years old. At bilang isang nakakatandang pinsan, dapat sana itinuturing niya si Jayashree bilang nakababatang kapatid. Ngunit sa kanyang puso, nawala ang paggalang sa hangganan ng kanilang relasyon. Tinatawag niya si Jayashree sa pangalang Jaya na may kakaibang tono, parang kung paano tawagin ng isang mangingibig ang kanyang minamahal. Naramdaman ni Jayashree na kakaiba ang kanyang pag-uugali, lalo pat itinuturing niya itong nakatatandang kapatid, isang kapatid sa buong buhay niya at anak ng kanyang tiyuhin. Na magkatrabaho si Anurag, kinausap niya si Jaya, nagpahayag ng kanyang pag-ibig at nag-alok ng kasal. Ngunit kinaliwanag ni Jayashree na itinuturing niya itong kapatid mula sa pagkabata at iginalang siya sa pananaw ng pagiging kapatid. Sa simula, naisip ni Jayashree na kaya niyang ayusin ang sitwasyon sa sarili niya, na maiintindihan siya ng kanyang pinsan, ngunit hindi pumayag si Anurag.
Sa tuwing nakakakuha siya ng pagkakataon, umaalis siya sa Sagar at pumupunta sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Bhopal. Nagmamakaawa kay Jaya na magpakasal sa kanya. Paulit-ulit siyang tinanggihan ni Jayashree. Ang kanyang alok ay tila nagiging pagpupumilit. Nang mapansin ni Jayashree na lumalala na ang sitwasyon, sinabi niya ito sa kanyang mga magulang. Labis na gulat at sama ng loob ang naramdaman ng mga magulang niya. Ang taong tinuturing na nilang parang sariling anak, buong buhay nila, ganito pala ang ginagawa. Pwede sana nila itong i-report sa pulis pero paano nila ipapaliwanag na ang nanggugulo ay sarili nilang pamangkin? Naisip nilang panatilihing pribado ang usapin dahil sa lapit ng kanilang relasyon. Kinausap nila ang kapatid ni Ghanshyam, si Anguri Bai, at nagulat din sa narinig. Bilang may malaking utang na loob kay Ghanshyam, sinabi niya na kakausapin niya ang kanyang kapatid. Kinausap ni Anguri Bai si Anurag. Ipinaliwanag na sila ay magpinsan, na mali ang relasyon na iyon at kung ano ang iisipin ng lipunan. Sinabi niyang lumayo sa kanyang pinsan. Nagkunwari si Anurag na sumunod. Tahimik siya sa loob ng ilang araw, ngunit pagkatapos ay muling nagsimula ulit. Patuloy na pinipilit si Jayashree na magpakasal dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Jayashree nasira ang puso ni Anurag. Nagsimula siyang makinig sa mga malulungkot na kanta at mga tula upang aliwin ang kanyang sarili. Aktibo rin siya sa Facebook, nagpo-post ng mga larawan. Noong February 5, 2014, habang nag-i-scroll si Anurag sa Facebook, nakita niya ang isang post na nagpaalab ng kanyang galit. Si Jayashree ay nakaupo kasama ang isang lalaki na tila ikakasal na sila. Ang kanyang nakita ay engagement post sina Jayashree at Rohit na naganap noong February 3. Ipinost ni Rohit ang kanilang larawan noong February 5 at inilagay ang relationship status na engaged to Jayashree Namdev. Dito sumiklab ang galit ni Anurag. Agad siyang tumawag sa kanyang tiyuhin si Ghanshyam at hiniling na itigil ang kasal. Sinabi niyang mahal niya si Jaya at siya lang ang magpapakasal dito o maganda sa kahihinatnan. Tinawagan din niya si Jayashree. Dahil alam na ni Ghanshyam at ng kanyang asawa ang lihim, hindi nila inimbitahan si Anurag sa engagement upang maiwasan ang anumang anggulo. Dahil sa pagbabanta, pinagtapat ni Jayashree ang lahat sa kanyang mapapangasawa na ang kanyang pinsan ay gumagawa ng ganitong mga bagay. Sinubukan ni Anurag na magbigay ng iba't ibang palusot upang makatakas sa bintang. Ngunit maraming saksi ang nagpatunay sa krimen. Humigit kumulang 17 na katao ang nagbigay ng testimonya. Kabilang na ang ama ni Jayashree, si Ghanshyam, at ang kaibigan ni Rohit na si Kachru Sodia. Gayunpaman hindi nakipag-ugnayan si Rohit. Nagtagumpay ang prosecution na maglabas ng sapat na ebidensya laban sa akusado. Ang kagalang-galang na hukom ay nakumbinsi. Noong February 11, 2015, hinatulan si Anurag Namdev ng habang-buhay na pagkakakulong kasama ang $15,000 na multa. Hindi nasiyahan ang mga magulang ni Jayashree. Naniniwala silang mas malaking parusa ang nararapat at sinabi nilang wala siyang karapatang mabuhay. Nag-apela sila sa High Court. Noong August 28, 2015, tinanggihan ng Madhya Pradesh High Court ang kanilang apela. Sinabi ng korte na ang kaso ay hindi kabilang sa kategoryang rarest of rare at pinanatili ang hatol na habang-buhay na pagkakakulong. Nasa kulungan si Anurag sa Sagar Central Jail sa loob ng 4 na taon. Sa huling linggo ng May 2019, pinayagan si Anurag na lumabas sa parole sa loob ng 15 days. Nakatakda siyang bumalik at sumuko sa kulungan noong June 12, 5 p.m. Ngunit bandang 5 a.m. ng araw na iyon, nagdesisyon na si Anurag na voluntaryong tapusin ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng tuwalya sa loob ng kanyang bahay. Pagkatapos ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen at post-mortem, isinuko ang kanyang labi sa pamilya. Dumating ang Tehsildar at station in charge sa Community Health Center upang siyasatin. Nagbigay ng pahayag ang jailer na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa police control room na wala na sa mundo ang kanilang bilanggo. Ang kabaliwan ni Anurag ay sumira sa 2 relasyon at 2 pamilya. Una ang relasyong magkapatid at pagkatapos ay ang ugnayan ng 2 pamilya. Ang mga ginawa ng dating nobyo si Rohit matapos ang pagkawala ni Jayashree ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ng publiko. Una, hindi siya dumalos sa libing ni sa anumang ritual. Pangalawa, sa loob lamang ng 2 araw, binura niya ang lahat ng bakas sa social media na nagpapatunay na may koneksyon sila ni Jayashree. Pangatlo, bagamat siya mismo ang saksi, hindi siya nagbigay ng pahayag sa pulisya at hindi siya dumalo sa korte kahit minsan. Pang-apat, wala siyang ipinakitang pagpupunyagi upang makamit ang hustisya para sa kanyang mapapangasawa.
Samantala, tanging matatandang magulang ni Jayashree ang patuloy na umikot-ikot sa korte para sa kanilang nag-iisang anak. Nagbigay ang kasong ito ng malalim na pighati at nag-iwan ng mga katanungan tungkol sa kung paano maaring maging mapanganib ang lihim na pag-ibig at obsesyon na baluktot sa kwentong ibig sabihin ng pag-ibig. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang maging masaya kahit hindi ikaw ang kasama niya. Pero si Anurag ay umakto na makasarili, entitled at gustong kontrolin ang lahat. Hindi pag-ibig ang kanyang naramdaman, isa itong maling pag-iisip na nauwi sa trahedya. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!